Praise the Lord. Hallelujah. Sa oras na ito ay sa hindi pag-abala, ay nais kong basahin ang ating tekstong gagamitin. Hango ito sa Book of Matthew, chapter 10. Mula rito sa chapter 10, sa verse 32 and verse 33. Sa verse 32, sabi rito, therefore, if everyone who confesses me before men, I will also confess him before my Father who is in heaven. But whoever denies me before men, I will also deny him before my Father who is in heaven. May the Lord add blessing to the reading of His Word. Sabihin natin, Amen? Praise God, mga po tayo sa oras nito. Purihin ang Diyos, purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Sa Kanya maibigay ang mataas na papuri at paglawalhati at pagpapasalamat. Hallelujah. Praise God. Tayo ba nagmamahal sa ating Panginoon? Hallelujah. Sa oras na ito ay gaya ng mga Bible study na ating narinig. Ito'y Palm Sunday, ito'y araw ng palaspas at maraming bumibili ng palaspas at maraming nagtitinda ng palaspas na hindi alam ang reason ng palaspas. But thank God sa araw nito ay binigyan tayo ng ganitong pagkakilala sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At ito ay pagpapakita ng tagumpay at deliverance na ginawa ng Panginoon. At doon sa panahong yun ay marami ring mga taong hindi nakakaalam. Pero yung bagay na gagawin ng ating Panginoon ay yun yung bagay na ibig sabihin ng tinawag na Palm Sunday, bagamat tinawag na Palm Sunday later on. Pero ang palm leaves ay nagpapakita, nagsisimbolize ng victory pagkatapos ang ilang mga bagay na pinagdaanan. Praise the Lord. Now, naisip ko na magtalakay ng ilang bagay ngunit dahilan po sa mga kakulangan ng paghahanda at pag-prepare ng ilang mga slides ay minarapat kong magtalakay na lang muna ng ilang mga bagay na meron pa ring significance o kinalaman sa ating panahon na kinabubuhayan. As I mentioned last Sunday, kung ang sanlibutan, ang mundo at ang mga ilang mga tinatawag na mga Kristiyanong bansa ay nagsa-celebrate sila ng ganitong tinatawag na Lenten season, ay how much more mga anak ng Diyos, mga kapatid, ang bawat isa sa atin. So, this coming Sunday ay prepare natin ating mga sarili para sa ating feet washing and communion. As I have mentioned, mag-start tayo ng 3 o'clock at probably pagdating ng mga bandang 6 o'clock ay mag-start tayo ng ating communion. Praise God. So, sa oras na ito ay I hope ilan sa inyo na nakakasubaybay doon sa ating mga Bible verses na ating pinopost at sinisikap na ipahatid sa bawat isa. I hope ang bawat isa ay nagbibigay ng pansin at binabasa ang ilang mga bagay. So, dahilan ito ay may kinalaman sa Holy Week. Actually, ang Holy Week ay sa susunod pa. Pero starting ngayon, yung tinatawag na Palm Sunday, then mag-start ang Holy Week. Ito ay, sa ilan ay, ito ay enjoy nila yung Holy Week na ito dahil walang pasok at mainit. Enjoy nila ang pagsuswimming sa mga swimming pool at ilang mga resort. Pero para sa mga anak ng Diyos, hindi ito kagaya ng nabanggit ng ating kapatid. Hindi ito taunang
pag-alala sa ating Panginoon. Ito ay bagay na nabuhay na ng bawat mananampalataya dahil ang bawat araw ay ating sineselebrate ang kanyang kabutihan sa atin dahilan hindi lamang siya namatay, hindi lamang siya inilibing, hindi lamang siya umakyat sa langit, siya ay nanaog at nanahan sa puso ng bawat isa. Siya, ang kanyang espiritu ay ibinigay sa bawat isa atin upang siya ay manatiling hindi na mamamatay pa. Dahilan siya hindi na mamamatay, ang kapangyarihan ng kamatayan ay wala na sa kanya, hindi na magkakaroon ang tibo ng kamatayan ay minsan niya nang inilagay sa kanya ito at di na muli pang makakatibo ang kamatayan. Papasimula ako na mag-share sa inyo at ito'y may kinalaman sa verse nating binasa. And habang tinitingnan ko ang mga gospel at kung kayo ay nagbabasa or nagbibigay ng pansin, kung kayo nagbibigay ng pansin sa mga bagay na ating nababasa sa banal na kasulatan, ay totoo na ang bawat mga author ng gospel, although ang mga author na ito ay parang same story ang kanilang pinapahayag, the ministry of Jesus, the birth, the ministry, the suffering, death, burial, and resurrection. So yun yung yung pinaka-common ground, common denominator na kanilang dinidiscuss sa gospel. But kung bibigyan nyo ng pansin, ang mga gospel ay meron silang iba't ibang mga style, mga iba-ibang estilo, at iba't ibang paraan. At although lahat sila ay nag-focus sa life of Jesus, pero meron silang iba't ibang mga bagay na pinapakita. At ngayon in particular ay bibigyan natin ng pansin ng Book of John. Pero ito ay sa ilang bahagi, not the whole book of John, pero dito sa ang Book of Luke ay mapapansin ninyo, ang Book of Luke ito ay order ng buhay ng ating Panginoon. Si Lucas, na siyang naging author ng Book of Luke at ng Book of Acts, ay nang isulat niya ito ay sinikap niya na ipunin ang lahat ng mga information tungkol sa ating Panginoon at inilagay niya ito in order. Inilagay niya ito sa pinaka-order ng mula pa sa pasimula, kaya mapapansin ninyo, siya nag-start sa birth ni John the Baptist. Doon siya nagpasimula. Pero ang pagtiningnan natin ang order ng New Testament ay ang pagkakasulat nito ay makikita natin na nag-start ang unang aklat ng Book of Luke, sa Book of Matthew. Pero kung titingnan natin, ang pagkakasulat niya ay hindi siya ang masabi nating nauna. Kundi, ang Book of John naman ay naisulat ito, sabihin na natin, nasa bandang 75 to 80 AD, matapos ang ating 70 to 80, something like that. Ibig sabihin, yung Book of John ay naisulat tapos ng 70 years or 70 yung AD 70 ng destruction ng Jerusalem. So ito yung pinakahuling gospel na naisulat. Pero ang gusto kong bigyan ng pansin sa oras na ito ay may kinalaman sa verse na ating binasa. Sa verse 32 na ating kinote ay nagsabi nito, "So I will acknowledge in front of my Father in heaven
that person who acknowledges me in front of others. So yung bibigyan natin ng pansin ay yung acknowledging the Son of God. Yung pag-acknowledge sa Kanya, yung salitang pag-acknowledge na ito sa ibang version ay ginamit yung salitang confess. Sa King James Version, kung titingnan natin, whosoever therefore shall confess me before men, him will I also him will I confess also before my Father which is in heaven. Sino man ang sa wikang Tagalog, kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Sa ibang version ay meron pang sinabi roon, sa harap ng aking Ama na nasa langit at sa harapan ng mga anghel. Datapot sino mang sa akin magkaila sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit at sa harapan ng mga anghel. So, at this time, mga kapatid, ay alam nyo, hindi sa ating panahon, ay hindi ganun kabigat kilalanin si Jesus. Alam nyo kung bakit? Dahilan marami namang kumikilala kay Jesus sa panahon ito. In fact, dahilan ang ating bansang kinaroroonan ay tinatawag na isa sa Kristiyanong bansa dito sa Asia, ay hindi mahirap mag-confess, hindi mahirap na ipahayag si Jesus. Sabihin mo si Jesus ay Panginoon, si Jesus ay aking Panginoon, si Jesus ay Diyos. Well, hindi ganun kahirap dahilan gaya ng sinasabi ko, marami na ko-confess. Pero mga kapatid, ang ating Panginoon ay hindi ganun kadaling i-confess kapag merong malaking opposition laban sa Kanya. Diba? Kung merong opposition, mga kapatid, at kapag ang mga bagay na pangyayari ay siyempre pa malimit ang mga tao ay sumusunod sila sa agos. At kapag ang isang bagay ay tila pasalungat na, well, minsan ayaw na nilang ma-identify sa mga sumasalungat. As I mentioned, sa ating panahon ay hindi ganun kadali o hindi ganun kahirap na i-confess ang ating Panginoon. But brothers and sisters, hindi ko alam sa mga darating na panahon kung ano ang bagay na itutulot ng Panginoon bago ang kanyang pagparito. Ngunit, ang bagay na ating bibigyan ng pansin ay patungkol sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Alam natin sa early ministry ng ating Panginoon, nang magpasimula siyang magpagaling, ang kanyang fame ay pumutok at nakilala siya kahit sa ang dako. Diba? Nagpasimulang naging bantog ang pangalang Jesus na taga Nazareth. Ang pangalang Jesus na nagpapagaling ng mga may karamdaman, mga nagpapalayas ng mga demon spirit, nagbabangon ng mga may mga karamdaman. At sa ganitong paraan, ang kanyang buhay, ang kanyang pangalan ay dumating siya sa, alam niyo ba, sabi ng ilang tala ng gospel, dahilan sa sobrang popular ng ating Panginoon, kung meron pang sabihin nating parang superstar, dumating ang ating Panginoon sa ganong peak ng kanyang fame. Na lahat, at even hindi mo na siya pwedeng itago kapag siya'y pumunta sa isang lugar. At huwag siyang mababalitaan na naroon siya
magbilang ka ng ilang sandali, ang lugar na yon ay mapupuno ng maraming mga tao. But you know, kagaya ng binigyan natin ng pansin nung nakaraan sa buhay ng ating Panginoon, ay siya ay sumunod ayon sa giya ng Espiritu Santo sa kanyang buhay. At siya ay sumunod accordingly or precisely ng ayon sa salita ng ating Panginoon. Napapansinin ninyo, mapapansin ninyo sa banal na kasulatan kung inonote ninyo ang ilang mga bagay, ang buhay ni Juan Bautista ay naging hudyat sa pagbabago ng buhay ng ating Panginoong Hesus. Pansinin ninyo ang ilang mga bagay nang si Juan Bautista ay pinanganak. Pansinin ninyo. Nang si Juan Bautista or rather bago pa siya ay pinanganak, ay merong ng announcement ni Gabriel na pumunta at dumalaw kay Zacarias, di ba? At siya ay sinabihan na siya ay magkakaanak sa kanyang katandaan. At dahilan si Zacarias ay hindi naniwala, siya'y hindi nakapagsalita. Pagpalagay na natin for almost 9 months or more than 9 months hanggang sa may panganak si John the Baptist. At matapos na i-announce ang pagdating ni Juan Bautista, 6 months later, si Gabriel ay dumalaw naman kay Mary na siyang nakabetrothed kay Joseph. At in-announce niya na ang kanyang pinsan na Elizabeth, na si Elizabeth na matanda na at baog, ay meron ngayong dinadalang sanggol sa kanyang sinapupunan. At sinabihan din naman siya na siya ay magdadalang tao sa kabila na hindi siya nakakakilala ng lalaki. So, 6 months apart, and then ipinanganak si John the Baptist at ang pinaka well-known na istorya sa panahong yun ay nang si Sekaria na kanyang ama ay nakalaga ng kanyang dila at nakapagsalita at the moment, hindi sa kanyang birth, kundi sa panahon na siya ay bibigyan ng pangalan. At nang siya na binigyan na ng pangalan, then nakalaga ng dila ni Zacarias at siya nagsalita at di lamang nagsalita, but he prophesied. Siya nang hula pa. So, can you imagine that? Hindi lamang siya naging nakapagsalita mula sa pagkapipi, ay siya ay nakapanghula pa sa buhay na magiging buhay ng kanyang anak na si Juan. Na siya ay lalakad sa kapangyarihan ng Espiritu ni Elias. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang sabi ng prophecy ito. And 6 months later, ay pinanganak naman ang ating Panginoong Hesus. Sa Bethlehem, sa panahon ng pagtatala nila, ng census, ng lahat ng mga mamamayan ay uwi sila sa kanilang mga native land. At sa paglaki ng ating Panginoon, sa paglaki ay dumating ang panahon na si Juan Bautista ay nagpasimula ng kanyang ministry. At siya rin naman ay nasa giya at patnubay ng Espiritu Santo. Dahilan siya ay walang sino mang pari na nagsabi sa kanya, mag-start ka na ng ministry mo. Kundi siya ay naroon sa wilderness at siya ay narinig niya ang tinig ng Panginoon na kagaya ni Elias na nagsasabi, pumarong ka sa mga lugar at gawin mo ang ganitong bagay. At dahilan sa ganitong nature ng kanyang ministry, ang Diyos ay nakapag-usap sa kanya at nagpahayag sa kanya at nagpasimula siya ng kanyang ministry. At ang ating Panginoon, then later on, siya naman ay nagpunta nang siya ay about 30 years old.
At siya'y nagpabautismo kay Juan Bautista at siya'y binautismuhan. And we know what transpired. At pagkatapos nito, sabi ng Matthew chapter 4, kagaya ng binasa ko noong nakaraan, Matthew chapter 4, so si Juan Bautista ay pinuntahan niya, siya ay nagpabautismo at siya ay nakay ng Espiritu Santo sa ilang at siya ay tinukso o nag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi tinukso ng kaaway at siya'y nakapasa at siya'y yumaon, sabi ng Banal na Sulatan, in the power of the Holy Ghost, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. So, ngunit, pagkatapos noon ay hindi pa siya nag-start ang kanyang ministry, but Matthew chapter 4 verse 12 ay sinabi ron ng verse na ito, now when Jesus heard that John had been taken into custody, he withdrew into Galilee. Alam niyo ba na mapapansin ninyo na ang mga hudyat sa buhay ng ating Panginoon ay si John the Baptist? Pansinin ninyo yan. Ang mga hudyat na nangyayari at ginagawa ng ating Panginoon sa kanyang ministry ay may kinalaman ang kanyang pagbabantay naman sa buhay na nangyayari, sa bagay na nangyayari sa buhay ni Juan Bautista. Nang si Juan Bautista, natapos na siyang bautismuhan, natapos na siyang kinabukasan, in-announce, behold, the Lamb of God that will take away the sins of the world. And then pagkatapos ito, then nagpatuloy si Juan Bautista ng kanyang ministry, nagbabautismo, pero later on, napansin niya na yung mga tao, ang crowd ay lumalapit na sa ating Panginoon. Ang crowd ay siya na ang pinupuntahan. May mga disciples si John na lumilipat na kay Jesus. Pero mga kapatid, hindi siya nagselos. Hindi siya nagsabi, bakit kayo pumupunta sa taong yan? Di ba, disipulo ko kayo? Pero sabi ni John, wika niya, walang sino man, dahil sabi sa kanya ng mga alagad, tingnan mo, yung tao na binautismuhan mo, marami ng taong lumalapit sa kanya. Sabi niya, walang tatanggapin ang tao kung hindi ipapahintulot ng Diyos sa sangkalangitan. At sabi niya, He must increase, and I must decrease. John the Baptist and he knew, alam niya, that the end of his ministry ay papalapit na. At nang si Juan Bautista, sabi rito, nang siya naman ay pinahuli ni Herodes. Dahilan si Juan Bautista ay sinawa niya si Herodes dahilan kinuha ni Herodes yung asawa ng kanyang kapatid, si Herodias. At siya'y nirebuke at dahilan sa ganitong bagay, may nagalit si Herod, pinakulong siya. At si Herodias din naman ay nagingit-ngit sa galit sa kanya. At nang siya'y pakulong, ang sabi ng verse 12, nang marinig ni Jesus na siya'y ipinakulong na, taken into custody, he withdrew into Galilee. Nagpasimula siya, bumalik na, pumunta ng Galilea, and he start the ministry. So makikita natin mga kapatid, kung bibigyan natin ng pansin ang mga nakatala sa Banal na Kasulatan ay nakakamangha ang mga bagay na ito. At meron tayong mga bagay na mapapansin. At nang magpasimula si Jesus ng ministry, ay ito'y after na si Juan Bautista ay ipakulong. He's taken into custody. And he started the ministry and he became very famous. That even, sabi ng Banal na Kasulatan, na kahit ang kanilang pagkain ay hindi nila makain dahilan sa dami ng tao na kinakailangan nilang mag-minister. At ganun ka-popular ang ating Panginoon. So, makikita natin na ang ministry ng ating Panginoon ay merong pwede mong sa ilang mga division sa ministry ng ating Panginoon. Dahilan, merong
yung Galilean ministry niya ay naging pasimula ng kanyang pagiging well-known and very famous. At ito ang nag-spread ng balita na kagaya ng wildfire na kumalat sa buong Israel. But, meron ding panahon na sabihin natin, yung huling bahagi o yung isang bahagi naman ng ministry ng ating Panginoon, ay ito naman yung panahon na ang mga tao ay nire-reject na siya. Ito yung panahon na ang mga tao ay nire-reject siya, pero mayroong reason bakit nangyari ang ganitong mga bagay. So, sa mga unang panahon na siya ay nagpapagaling, siya ay dinadumog ng crowd, pinupuntahan ng mga tao. But, merong isang naging hudyat sa ministry ng ating Panginoon sa ito'y pagbabago, pagkakaroon ng sabihin nating changes. Sa aklat ng Matthew, Book of Matthew chapter 14. So nag-start si Jesus ng kanyang ministry nang si John ay pinakulong sa bilangguan. At alam nyo, paglipas ng panahon, ay si Herodias na naging asawa ni Herodes, na dating asawa ng kanyang kapatid na kanyang kinuha, na galit sa kanya, ay nagkaroon ng isang instance, at ito ay ang birthday ng anak ni babae ni Herodias. At ang kanyang ginawa ay sumayaw siya doon sa harapan ng piging na yon, at nagustuhan ni Herodes ang kanyang ginawa, at nakuha ang kanyang favor, at sabi niya doon sa bata, hingin mo ang lahat ng gusto mo. Ang gusto mong hingin, kalahati ng aking kaharian, ibibigay ko sa iyo. At mga kapatid, pumunta ang anak doon sa kanyang ina at sabi niya, na, ano ang aking hilingin? Ang sabi ni Herodias, hilingin mo ang ulo ni Juan Bautista. At ang masunuring bata ay pumunta kay Herod, at in public kay kanya sinabi, ibigay mo sa akin sa platter ang ulo ni Juan Bautista. And to his shock, ay hindi niya pwedeng pahindian dahilan sa harapan ng karamihan, ang hari ay nagsalita at kinakailangan niyang tupdin ang kanyang sinabi. At nag-utos siya ng isang execution, mag-execute ng ganitong bagay, pinapunta sa kulungan at pinapugutan si Juan Bautista. Ang sabi nito ng Matthew chapter 14, sabi nito ng verse 9, although he was grieved. Verse 8, having been prompted by her mother, she said, give me here on a platter the head of John the Baptist. Although he was grieved, the king commanded it to be given because of his oath and because of his dinner guest. He sent and had John beheaded in the prison. So pinugutan si Juan Bautista at dinala ang kanyang ulo sa isang platter at binigay sa babae, at ang bata naman ay dinala sa kanyang ina. At na at least sabi ni Herodias, nakaganti ako sa taong ito. Dahil meron na siyang grudge, dahil sa rebuke na kanyang ginagawa laban sa kanila. Pinuntahan siya ng kanyang mga disipulo sa verse 12, and came and took away the body and buried it. And they went and reported to Jesus. Pumunta sila, ang mga disciple na John ay pumunta, kinuha si John, inilibing, at ipinaalam nila kay Jesus. Verse 13. Now when Jesus heard about John, he withdrew from there in a boat
to a secluded place by himself. And when the people heard this, they followed him on foot from the cities. Now, kung inyong bibigyan ng pansin, mga kapatid, after the beheading, or John the Baptist is beheaded, has been beheaded, nang siya'y mapugutan, nagkaroon ng pagbabago sa ministry ng ating Panginoong Hesus. Alam niyo, yung mga sumunod na pagbabago, ito ay ang ilang mga bagay na ang naging changes. Dahil mapapansin ninyo na ang kasunod lagi sa gospel, ang kasunod ng pagkapugot ng ulo ni Juan Bautista ay yung pagpapakain ng Panginoon sa 5,000 katao. At yun yung makakita nating nakatala sa John chapter 6. Sa ibang version naman, o sa ibang gospel, ay ito na rin yung sinasabi ko na pinakita ng banal na kasulatan na from that time, Jesus began to tell his disciples about the things na kanyang gagampanan sa Jerusalem. So ito na ngayon yung mga changes. Pero bago dumating yung pinakahuling bahaging yun, ay makikita muna natin ang kalalagayan ng ating Panginoon na siya ay rejected. Kailan nangyari ang ganitong bagay? Sa panahong ito ay yung feeding of the 5,000 ay nasa John chapter 6. So mapapansin ninyo mga kapatid, ang book of John ay nakakonsentrate siya doon sa huling bahagi ng ministry ni Jesus sa panahon ng kanyang rejection. Yung kanyang hindi siya naroon, hindi katulad ng ibang gospel writer na nag-start sila doon sa starting fame ni Jesus, paano nag-spread ang kanyang kabantugan. Pero sa chapter 5 ng Book of John, bago ang chapter 6 ng feeding of the 5,000, alam natin kung ano ang nakatala sa John chapter 5. Ito yung pagpapagaling niya sa isang lalaking lumpo sa loob ng 38 years, if I'm not mistaken. Diba? Yung lalaking paralitiko sa pool of Bethesda. At sa panahong ito ay according to John 5 verse 1, ito ay nangyari sa Jerusalem. Doon sa Jerusalem ay merong tinatawag na pool of Bethesda doon, na nandun ang mga impotent na mga tao, may kapansanan, mga pilay, lumpo, bulag, lahat ng may mga karamdaman at naghihintay sila ng paggalaw ng tubig. At kapag ginalaw ng anghel ang tubig, sino mang mauna roon ay gagaling sa kanyang karamdaman. But meron ng isang paralitiko na bago pa niya maiusad unti-unti ang kanyang sarili papunta doon sa tubig, ay meron ng nauna sa kanya. At nilapitan siya ng Panginoon at sabi sa kanya, gusto mo bang gumaling? At sabi ng lalaki ito, Panginoon, gustuhin ko man, sa sandali na galawin ng tubig, bago pa ako makarating ay minauna na sa akin. So yung sino lamang na unang sulumusong ay gagaling, then yung pangalawa expired na. So ganun kadali. Pero mga kapatid, dumating ang tagapagpagaling na hindi nag-expired yung kagalingan. Amen. Kaya nang sabihin niya sa lalaking ito, gusto mo bang gumaling? Ang sabi sinagot siya ng lalaki, gustuhin ko man, pero ganitong nangyayari. Ang sabi ng ating Panginoon, tumayo ka, bitbitin mo ang iyong higaan, at umuwi ka ng iyong bahay. At ang ginawa ng lalaking ito, tumanggap ng kalakasan, tumayo. Ang paralitiko, binitbit ang kanyang palet, ang kanyang higaan, at umuwi ng kanyang bahay.
na dinaanan niya yung mga Pariseo. At ang problema sa panahon yun ay araw ng Sabat. At doon nila sinita ang lalaking ito, sabi niya, bakit mo bitbit ang iyong higaan? Araw ng Sabat at bawal yan sa araw ng Sabat. Sabi niya, yung nagpagaling sa akin, sabi sa akin, bitbitin ko ang aking higaan at umuwi ako ng aking bahay. Sino siya? Pero hindi siya kilala ng lalaking ito. Hindi siya kilala. Pero later on, nakapagkita ang ating Panginoon sa lalaking ito sa John chapter 5 verse 13. But the man who was healed did not know who it was, for Jesus had slipped away while there was a crowd in that place. Afterward, Jesus found him in the temple and said to him, Behold, you have become well. Do not sin anymore, so that nothing worse happens to you. The man went away and told the Jews that it was Jesus who made him well. So it was not known to the Pharisees kung sino yung nagpagaling. And for this reason, verse 16, for this reason, the Jews were persecuting Jesus because he was doing these things on the Sabbath. That is the reason bakit ngayon ang ating Panginoon ay nagpasimula ng pinapersecute. Dahilan, ang accusation nila sa ating Panginoon, he's a Sabbath breaker o law breaker, breaker of the law of Moses. Kaya, ang ating Panginoon na hindi nila mapaniwalaan na sabi ng Panginoon, hindi ako naparito para sirain ang kautusan ni Moses, naparito ko para sundin at tupdin ang kautusan ni Moses. At ayaw nilang maniwala. At sabi ng Panginoon, walang tuldok ni kudlit ang mawawala, kundi lahat ng mga bagay na nakasulat ay magaganap sa kautusan. But hindi nila mapaniwalaan. Pero ang ginagawa ng ating Panginoon is right on the dot. Ang kanyang sinusunod. So they began persecuting ang ating Panginoon. At nang sila ay magkaroon ng encounter or argument, sinabi ng ating Panginoon, bakit siya nagpapagaling sa araw ng Sabat? Sabi niya, ang aking ama ay nagpapagaling sa araw ng Sabat, kaya ako'y nagpapagaling sa araw ng Sabat. Lalo silang nagalit dahilan tinatawag niya ang Diyos na kanyang ama. At ini-equal niya ang kanyang sarili doon sa Diyos. Dahilan siya ay anak ng Diyos. So yun yung ibig sabihin ng salitang anak ng Diyos. At dito nagpasimula ang kanilang galit sa ating Panginoon. Nang kanyang ginagawa, malimit ang pagpapagaling sa araw ng Sabat. So, makita natin sa panahon ito, ito yung panahon na nag-i-start na ang kanyang paglaban sa mga Pharisees. And you know, it is also the time na minsan dinalaw siya ng ng nanay niya, si Maria at ng kanyang mga kapatid. At dinalaw siya habang siya nagtuturo doon sa mga tao at mayroong nagpaabot sa kanya at sabi sa kanya, Panginoon, ang iyong ina at ang iyong mga kapatid ay hinahanap ka. At sinabi niya, sino ang aking ina, sino ang aking mga kapatid? Kundi sila na nakikinig sa aking mga salita, tumutupad ng aking mga salita. Pero pagkatapos noon na nakipagkita si Mary na sa kanya, well, alam niyo ba, binigyan siya ng, maring kinukumasta siya. Dahilan, hindi lamang siya popular sa pagpapagaling. Ngayon, hinahunting na siya ng mga Pariseo dahilan siya ay lawbreaker at siya kinakailangan ng patayin. So, pagdating sa chapter 6, ay dito naganap yung feeding of the 5,000. Pero, hindi ko na elaborate ang lahat ng mga bagay, pero dito niya ipinakita, sabi niya, ang inyong mga magulang, hindi si Moses ang nagpakain ng tinapay sa inyo, kundi ang aking ama na nasa langit. At sabi niya, at ako ang tinapay na nanggaling mula sa langit. Sino mang kumain sa akin at kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay sa kanilang sarili.
Lalo na sila na ang mga tao ay nagsabi, mabigat ang mga salitang ito. Sinong makakatagal sa ganitong pangusap? At ang ating Panginoon ay lalo pa niyang binigatan ang mga pangungusap at sinabi niya, maliban na kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa kanyang sarili. It's very, ito ay parang pag-oppose na talaga totally sa kautusan ni Moses. Bawal kumain ng dugo. Diba? At bawal kumain ng merong mga laman na karne na dapat kainin at merong mga karne ng hayop na hindi dapat kainin. Pero kung yung baboy ay bawal, lalo pa yung tao. Diba? So, lalo silang nagkaroon ng ibang paningin sa ating Panginoon. Sabi ng ating Panginoon sa verse 62, verse 61, but Jesus, conscious that his disciples grumbled at this, said to them. Matandaan natin, ang mga natisod sa kanya rito ay hindi mga ordinaryong tao, mga disipulo na sumusunod din sa kanya. Mga disipulo na naniniwala sa kanya. Mga disipulo na naniniwala dahil sinabi ng ating Panginoon na siya ang pinapakita niya na siya ang Kristo at siya ay nagpapagaling at nagbibigay ng laya sa mga tao. At ang mga tao ay sumusunod sa kanya. But Jesus, conscious that his disciples grumbled at this, said to them, does this cause you to stumble? What then if you see the Son of Man ascending to where he was before? Kapag siya umakyat sa kanyang lugar na kinaroroonan. Verse 64, but there are some of you who do not believe. For Jesus knew from the beginning who they were, who did not believe, and who it was that would betray him. And he was saying, for this reason, I have said to you that no man can come to me unless it has been granted him from the Father. And verse 66, ano sabi dyan? As a result of this, the result ng pangyayaring ito, as the result of this, many of his disciples withdrew and were not walking with him anymore. Ayoko na dyan sa Jesus na yan. Kung siya ay nagpapagaling lamang ngayon, okay lang, kaya ko pang tanggapin yung bagay na, pero ang kainin ng kanyang laman at inumin ng kanyang dugo is over. So, tumalikod ang mga alagad sa ating Panginoon. Pagdating ng chapter 7, ito na yung panahon na ang mga tao ang rejection ay napakataas na para sa ating Panginoon. At ito yung mga panahon ng ating Panginoon ay umaalis na sa mga lugar. Hindi siya umaalis dahilan lamang sa crowd na dudumugin siya. Umaalis siya dahilan hindi pa ito ang panahon para siya patayin, para ibigay ang kanyang buhay. Sa chapter 7 ay mababasa natin na ito yung panahon na kahit ang kanyang sariling kapatid sa laman ay hindi na rin naniniwala sa kanya. Sabi rito ng chapter 7, verse 1, after these things, Jesus was walking in Galilee. So mapapansin ninyo ang nangyari, si John the Baptist ay nasa parting Judea siya. Nang mangyari ang pagpugot sa ulo ni John the Baptist, ay umalis siya ng Judea, ng parte ng Judea, at umakyat siya muli ng Galilee. At doon siya nagpatuloy.
At doon sa bahaging iyon, naganap yung tinatawag na pagpapakain ng 6 o 5,000 katao. So dito sa verse na ito ng chapter 7, verse 2 ng chapter 7, now the feast of the Jews, the feast of booths, was near. Alam niyo, isa sa maganda niyong obserbahan sa Book of John, tingnan ninyo, ang buhay ng ang ministry ng ating Panginoon ay tumagal ng 3 or 3.5 years. So, ibig sabihin, sa buhay ng ating Panginoon, kung meron 3 taon sa kanyang buhay, merong 3 Passover na dumaan sa kanya. Napapansin niyo yan. So, ito'y magandang observation para tingnan mo yung timeline ng buhay ng ating Panginoon. Yung 3 Passover na ito, at doon sa huling Passover, doon siya namatay. Nakukuha niyo yung punto, mga kapatid. So, 3 years ang kanyang ministry, at doon sa kanyang, mabasa ninyo sa Book of John, meron akong itinala o tinignan na mga pagpapakita ng panahon ng Passover. Sa Book of John chapter 6, doon sa chapter 6. Sa verse 4, sa verse 1, ipinakita rito, after these things, Jesus went away to the other side of the Sea of Galilee, yun yung, or Tiberias. A large crowd followed him because they saw the signs which he was performing on those who were sick. So, sinusundan siya dahilan sa mga miracles na ito. Verse 3, then Jesus went up on the mountain, and there he sat down with his disciples. Verse 4, now the Passover, the feast of the Jews, was near. So sa John ng kanyang itala, ang kanyang sulat, ginagawa niyang para ma-identify mo yung panahon, ay inilalagay niya kung ano yung feast sa panahon yon. So para masundan mo yung buhay ng ating Panginoon. Now the feast of the Passover, now the Passover feast of the Jews was near. So therefore Jesus, lifting up his eyes and seeing that a large crowd was coming to him, and said to Philip, where are we to buy bread? So makikita natin na yung mga pangyayari at kapistahan ay sinasabayan ng ating Panginoon upang kanyang ipakita ang isang katulad ng pagpapakain sa 5,000 katao, at pagkatapos niya ipakainin, then saka siya nagsalita, I am the bread of life. At sa panahon yon, ay pinakita ng isang bahagi ng verse dito, na maraming mga tao ang pumaparoon dahilan nag-prepare sila para sa araw ng Passover. Tapos pagdating dito po sa chapter 7, sa chapter 7 ay verse 2, now the feast of the Jews, the feast of booths, was near. So ito naman ay yung tabernacle. So yung ang Passover ay pasimula ng taon. Ang Feast of Booths ay nasa ika-7th month nila. Kung titingnan ninyo yung Leviticus chapter 25. So pinapakita ko lang ito para makita ninyo yung sa ministry ng ating Panginoon. Sabi rito ng chapter 7, verse 3, therefore his brother said to him, live here and go into Judea, so that your disciples also may see your works which you are doing. For not one does
For no one does anything in secret when he himself seeks to be known publicly. If you do these things, show yourselves to the world. But verse 5, for not even his brothers were believing in him. So makita na natin na ito yung panahon na ang ating Panginoon ay hindi na yung dati naging popular siya, ngayon siya ay nire-reject na. At sumunod na chapter 8, ay yung pagpapatawad ng ating Panginoon sa harapan ng mga Pariseo sa isang babaeng na caught in the act of adultery. In chapter 8. At doon niya pinahiya ang mga Pharisees at sinabi niya, sino sa inyo ang walang kasalanan? Siyang unang bumato sa babaeng ito. At mula sa matanda hanggang sa pinakabata ay isa-isa silang nag-alisan. At sabi ng ating Panginoon, nasa na mga nag-a-accuse sa iyo? Wala bang umatol sa iyo? Sabi ng babae, Panginoon, wala. At sabi ng Panginoon, ako man ay hindi hahatol sa iyo. Yumaon ka at huwag ka nang magkasalang maguli. Pagdating ng chapter 9, ay mabigat na mga sitwasyon dito. Dahilan, siya ina-accuse na Sabbath breaker of the law of Moses. At pagdating pa sa chapter 9, ay merong isang lalaking ipinanganak ng bulag. Pinanganak na bulag na walang mata, walang eyeball, ay pinagaling ng ating Panginoon. Matapos siyang lumura sa lupa, gumawa ng putik, kinuhang putik, inilagay sa kanyang mata at sinabi niya, maghugas ka sa Siloam. At ang lalaking ito ay hindi niya alam na sa paghuhugas niya ay madidilat at makakakita siya. Basta nilagyan siya ng putik at tinutusan siya maghugas sa Siloam. At sa laking gulat niya nang siya'y maghugas ng kanyang mukha sa Siloam, nabuksan ang kanyang mga mata at nakakita siya. At bumalik siya doon sa lugar na kanyang pinupuntahan na nakakakita na. At ngayon, ang balitang ito ay kumalat na sabi niya ay ang dating bulag ay nakakakita, na pinanganak na bulag ay nakakakita na. At ang balitang ito, hanggang sa dumating sa pakinig ng mga Pharisees at in-interview siya, sabi niya, sino ang nagpagaling sa iyo? At ang lalaking ito, hindi niya alam kung sino, ngunit later on, nalaman niya na ito'y si Jesus ang siyang nagpagaling sa bulag na ito. At siya'y kinumpronta. At sinabi niya, Paano ka gumaling? Kinuwento niya uli. Ganito, ganyan ang ginawa niya sa akin. Nilagyan ako ng putik at sinabi niya maghugas ka at ako'y nakakita. Wala nang ibang bagay. At ayaw nilang maniwala. Tinanong nila ang kanyang mga magulang. Chapter 9, verse 18. The Jews then did not believe it of him that he had been blind and had received sight until they called the parents of the very one who had received his sight. And questioned them, saying, tinanong niya yung mga magulang, is this your son who you say was born blind? Then how does he now see? Sumagot ang mga magulang. His parents answered them and said, we know that this is our son, and that he was born blind. But how he now sees, we do not know. And who opened his eyes, we do not know. Ask him, he is of age, he will speak for himself. His parents said this because, alam niyo, bakit ito ang sinabi ng mga magulang niya? Dahilan, sabi rito, because they were afraid of the Jews, for the Jews
had already agreed, meron na silang batas, na if anyone confessed Him to be Christ, he was to be put out of the synagogue. Ngayon mga kapatid, ang pagko-confess kay Jesus ay merong ganitong kabayaran. Kung iyong i-confess siya, ay merong kabayaran, ikaw ay sisipain at i-kick out sa kanilang mga synagogue. At dahilan sa ganitong bagay, for this reason his parents said, he is of age, ask him. Naghugas kamay. Well, anak na nila ito, pero naghugas kamay sila. Totoo naman na hindi nila alam. Pero ngayon, ayaw nilang magsalita ng anuman. Ayaw nilang kwento ng anuman dahilan yung sarili nilang salita ang mag-incriminate sa kanila. Yung sarili nilang salita ay hahatulan sila kung sila ay dapat i-kick out din sa synagogue. So, second time they called the man. Sa pangalawang pagkakataon, tinawag nila uli yung lalaki at tinanong nila, paano ka nakakita? Sabihin niya, ulitin ko na naman ba yung sinabi ko sa inyo? Nilagyan niya ako ng putik at pinaghugas niya ako sa Siloam. Ngayon, at pagkatapos ako'y nakakita. At sabi niya, bakit niyo ako tinatanong? Gusto niyo bang maging alagad niya? Ganyan na nga, ang ganyang alaga, ganyang kanyang tanong. He then answered whether sumagot siya. So a second time they called the man who had been blind and said to him, give glory to God. We know that this man is a sinner. Sabi niya, ang lalaking yan ay makasalanan. Siya'y sumagot, whether he is a sinner or not, I do not know. One thing I do know, that though I was blind, but now I see. Well, dito, bagamat marahil alam niya ang ganitong bagay, pero hindi niya kayang ipagpalit yung fact na dati siyang bulag, pero ngayon ay nakakita na siya. Bakit siya handa na kahit siya'y makick out sa synagogue dahilan doon sa bagay na karanasan na kanyang naranasan? Well, kapatid, kung ikaw ay sumasakay lamang sa karanasan ng iba, pagdating ng mga kritikal na mga kondisyon, kanya-kanya na tayo. Ano yung termino ng iba? Laglaga na. Bahala ka sa buhay mo, pero tatayo ako sa aking sarili. Pero ang lalaking ito, meron siyang personal na karanasan kay Jesus. At ang personal na karanasan ito, ang hindi niya pwedeng bitawan, hindi niya pwedeng mawala sa kanya. At sabi niya, so they said to him, what did he to you? How did he open your eyes? And he answered them, I told you already, and you did not believe, and you did not listen. Why do you want to hear it again? You do not want to become his disciples too? Do you? Gusto niyo bang maging alagad niya? At sabi ng mga Pariseyong ito, they reviled him and said, you are his disciples, but we are disciples of Moses. Very critical ang panahon ito. Kaya sa panahon ito ng pagpapahayag kay Jesus ay merong kapalit, merong halaga. At that's what I mean, mga kapatid, sa ating panahon. It's very light ngayon sabihin, Jesus is my Lord. Pero kapag merong isang pagkakataon na magkakaroon ng mga opposition laban kay Jesus, are you still willing to confess Him? Willing ka pa rin ba na tumayo sa Kanyang pangalan? Willing ka pa rin ba na i-confess siya? Sa kabila ng magiging kapalit nito, ikaw ay pwedeng mapahiya dahilan sa Kanyang pangalan. Pwede kang
akusahan sa kanyang pangalan. Pwede kang lagyan ng mga ibang mga label dahilan sa kanyang pangalan. Are you still willing to stand by Him? Sa panahong ito, masyado nang mahigpit ang mga Pariseo. Halos ayaw na nila na ang mga tao ay lumapit kay Jesus. At marahil, malaking pabor sa kanila nang malaman nilang malaking balita na maraming tumalikod kay Jesus ng mga disciples. At umugong ang balita na may mga tao na ayaw nang sumunod sa Kanya. But habang lumilipas ang panahon, at ito na ang kondisyon ng panahong yun. At yun na rin yung panahon na sinabi niya, ang anak ng tao, from the time nang nandun sila sa Caesarea, nasa Galilee sila, o somewhere in Galilee, sa northern part ng Galilee, ang Philippi, Caesarea Philippi, doon na siya nag-start na nagsabi, ang anak ng tao ay ibibigay sa mga matatanda at papahirapan at siya'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw, siya'y mabubuhay na maguli. At ito yung panahon na nagsabi si Peter, sabi niya, huwag mangyari yan. Well, bakit niya nagawang sabihin yun? Dahil ito na ang kondisyon. Nakukuha niyo yung punto ko, mga kapatid. Ito na ang kondisyon ngayon ni Jesus. Madaling-madali na siya ngayong hulihin ng mga Pariseo. At technically alam nila na talagang kapag nahuli nila si Jesus ay papatayin nila on the basis of breaking the law of Moses. Kaya maintindihan mo ang damdamin ni Pedro, bakit niya pinigilan ng ating Panginoon. Huwag mangyari yan sa iyo. Malayo sa iyo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Pero mula noon ay ilang beses niya nang sinasabi sa mga disciples na siya ay ibibigay sa kamay ng mga matatanda, sa mga pari at pahirapan at papatayin. So, kaya maintindihan niyo yung kung ikaw ay magbabasa at alam mo yung kondisyon, mararamdaman mo yung damdamin nila sa panahon yun, di ba? Bakit ang mga alagad, habang si Jesus ay nasa unahan at nakikita nila, iba ang aura ni Jesus at this time. Siya'y malungkot, nalulumbay, at natatakot silang magtanong bakit siya ganon ang kanyang aura. Maya-maya tatalikod siya, taharap sa mga alagad at sabi niya, ang anak ng tayo'y papunta ng Jerusalem. At ang anak ng tao ay ibibigay sa mga matatanda. At papahirapan at siya'y crucify, pero ikatlong araw siya'y mabubuhay na maguli. John chapter 9 and John chapter 11. Alam natin kung ano nangyari sa John chapter 11. The raising of Lazarus. Nang mabuhay na maguli si Lazarus. Alam niyo, sabi ng banal na kasulatan sa chapter 11, sabi ng verse na ito, chapter 11 verse 43, after his prayer, sabi niya, I know, Father, that you heard, Father, I thank you, verse 41, that you have heard me. I know that you always hear me, but because of the people is standing around, I said it, so that they may believe that you sent me. And when he had said this, he cried out with a loud voice and said, Lazarus, come forth. And the man who died came forth, bound hand and foot, with wrappings, and his face was wrapped around him with a cloth. Jesus said to them, unbind him and let him go. Therefore many, verse 45, pagkatapos nilang makita ang lalaking patay ng 4 na araw at
4 na araw ng nakalibing na lumabas mula sa libingan matapos buksan ang bato na nakatakip sa pintuan ng libingan na nagagapos ng linen cloth. Sabi niya, unbind him and let him go. Verse 45, therefore many of the Jews who come to Mary and saw what he had done believed in him. Naniwala sa kanya, nakonbinsi sa kanya, at sumampalataya sa ating Panginoon. But, maraming naniwala. But verse 46, but some of them went to the Pharisees and told them the things which Jesus had done. May mga naniwala, nakumbinsi. Pero yung iba na eyewitnesses, nakasaksi, ay hindi para kumilala kay Jesus, kundi para ikwento sa mga Pharisees ang ginawa ng Jesus na ito. At tingnan ninyo, verse 47, therefore the chief priests and the Pharisees convened a council and were saying, what are we doing? Nagalit na yung punong ng Pariseo. Ano nang ginagawa natin? Sinermonan niya yung mga Pariseo. What are we doing? For this man is performing many signs. This man is performing many signs. If we let him go on like this, all men will believe in him, and the Romans will come and take away both our place and our nations. Ito yung threat na nila, threat na para sa kanila. Hindi lamang ito, it's not a matter of nagpapagaling si Jesus. Hindi lamang ito matter ng pagsira ng kautusan. Ang takot na nila ay ang threat ng buong bansa na. Na sila'y kukunin na ng mga Romano. And they convened a council. At sila mula noon sa panahon ito, ang pinaka-hudyat, mga kapatid, para sila magpasya na kanilang kunin at hulihin si Jesus is the rising of Lazarus. Ang pagbangon ni Lazarus ang naging hudyat na hindi na sila pwedeng magpatumpik-tumpik pa. Dahilan, ano na ang susunod niyang himalang gagawin? Yan ang kanilang kinatatakot. Ano ba ang susunod na himalang kanyang gagawin na mas matindi kaysa sa isang patay na nabuhay, na dati siyang bumubuhay ng patay. Bumuhay siya ng isang patay na babaeng bata, ilang oras nang namamatay. Pagkatapos bumuhay siya ng isang lalaking kaisa-isang anak ng isang balo na papunta na sa libingan. Diba? Ililibing na nila. At hinawakan niya yung kabangan, sabi niya, anak, bumangon ka. At sabi niya doon sa, nang bagbangon niya, ibinigay niya doon sa kanyang ina. Doon ay sa lugar ng Nain. At ngayon, ano ang mas bagay na ginawa ng ating Panginoon? Isang patay na 4 na araw nang nakalibing. Glory to God. Hallelujah. Patindi ng patindi ang himala na kanyang ginagawa. At alam nila, Jesus is unstoppable. They can't stop Jesus. Hindi na nila kayang pigilan. Ano pa ang susunod na himala na kanyang gagawin? But brothers and sisters, ito ang nagbigay sa kanila ng hudyat by hook or by crook. We have to get Jesus. At ngayon, nagpalabas na sila ng kautusan, may putong na ang kanyang ulo. Sino man na makapagbibigay sa akin, sa amin, sa taong ito, ay merong katumbas na halaga. At pagdating ng chapter 12, mga kapatid, chapter 12, dumalaw si Jesus doon sa lugar
ni Lazarus sa Bethany. Verse 1, Jesus therefore 6 days before the Passover, 12 verse 1. 6 days before the Passover, ito na yung pinapakita kanina ni Brother Philip. 6 days before the Passover. Dumalaw siya doon sa Bethany at siya ay pumunta doon sa bahay ni Lazarus, ng magkakapatid na ito. Came to Bethany where Lazarus was, whom Jesus had raised from the dead. So they made him, what? A supper. Well, winelcome nila si Jesus. Imagine, ang masayang-masayang magkakapatid at magkakapatid na ito, kasama nila ang pinakamatalik nilang kaibigan si Jesus. Ngayon, nagsa-celebrate sila, naglagay sila ng isang hapunan para sa ating Panginoon. Si Martha ay nagsaserve as usual, and Martha was serving, but Lazarus was one of those reclining at the table with him. And Mary is always Martha ang siyang nagsisilbi para sa pagkain. Si Mary naman ay kumuha ng isang pinakamamahaling pabango. Sabi rito, Mary then took a pound of very costly perfume. A pure nard. So, yung mamaya makikita nyo, gana ito kamahal. Costly perfume, a pure nard, and anointed, not the head, but the feet of Jesus. Feet, and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the fragrance of the perfume. Then, next verse. Tama ba? Verse 4. But Judas, one of his disciples, who was intending to betray him, and said, and sabi niya, why was this perfume not sold for 300 denarii? Alam niyo ba kung gaano kamahal ang perfume na ito? Dinescribe dito, ang halaga niya is 300 denarii and given to the poor. Maring sabihin niyo, 300 denarii ay kasino lang ito. But ang sumunod na pangungusap, alam niyo ba ang 300 denarii, ito ay isang taon ng sweldo ng isang laborer. Dahilan bawat araw ay a denary. Diba? So 300. Kaya ibig sabihin, may point si Judas na kaya itong magpaginhawa sa isang mahirap. Kaya sabi niya, now he said this not because he was concerned about the poor, but because he was a thief. He was a thief. And as he had the money box, he used to pilfer what was put into it. Well, mga kapatid, ang last na ito ni Judas sa pera, ang kanyang last na ito ay naging daan para siya malure ng kaaway at masilaw sa 30 pieces of silver in exchange of the head of Jesus. So, dahilan, sinabi ng Panginoon, ang verse 7, verse 8, verse 9, the large crowd of the Jews then learned that he was there, and they came for Jesus. Nang malaman nila na si Jesus ay naroon sa bahay ni Lazarus, pumunta sila. Sabi rito, he was there, and they came not for Jesus' sake only, but that they might also see Lazarus. Gusto nilang makita kung talagang ang buhay si Lazarus. Well, mga kapatid, but the chief priest planned to put Lazarus to death also.
Ganun sila kadesperado sa panahon ito. Kaya ganun na katindi ang selos nila. At ang selos ay pumapatay. Yan ang ginawa ni Cain kay Abel. Pinatay niya ang kanyang kapatid dahilan sa selos. Tinanggap ng Diyos ang hain ni Abel. But him was not. At dito na naganap yung Bible study kanina. Yung crowd na naglatag ng mga palm leaves. Ang kanilang mga damit ay nilagay at sila'y nagsisigaw at mga tao ay nagbubunyi. Blessed is he that come in the name of the Lord. Lalong nagalit yung mga Pariseo. Sabi niya, patigilin mo sila. Patigilin mo sila. At sabi ng Panginoon, kung titigil sila, baka yung mga bato ay magsigawan. Hallelujah. Kung titigil sila, mga bato ay magsisigaw. Dahilan ito ay pagbubunyi ng isang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Yung tinatawag itong triumphal entry, matagumpay na pagpasok, dahilan ito ay pagpapakita ng matagumpay na kaganapan ng kalooban at plano ng Diyos. Dahilan, ang Lamb of God ay pipresent niya na ang kanyang sarili papasok ng Jerusalem. Now, mga kapatid, pinakita ko sa inyo ang ganitong bagay. Bakit ang ating Panginoon nangusap ng ganong pangusap kung sino man ang magpahayag sa akin? Kung ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman siya sa harap ng aking Ama. Pagharap niya sa kanyang Ama, hindi niya i-deny ang sino man na nagpahayag sa kanya. In spite na ang sitwasyon ay ganito, in spite na merong mga opposition, sa kabila na hindi ka na magiging katanggap-tanggap sa lipunan, sa kabila na hindi ka nila bibigyan ng pansin, at sa kabila na ikaw ay pwedeng kanilang itaboy sa kanilang mga sinagoga. Kaya ang ating Panginoon ay nagsabi siya, so sa ang verse na yan ay Matthew 10:32, sa iba pang salin, sa iba pang verse, pero tapusin ko lamang, kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Datapot sino mang sa akin ay magkaila sa harap ng mga tao, ay kakaila ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. At alam nyo mga kapatid, ang naging damdamin ni Peter nang siya ay magawa niya ang ganitong bagay sa harapan ng mga tao. During the time na ang ating Panginoon ay nasa judgment hall. Ang mga alagad ay malakas ang loob na habang kasama nila si Jesus, sabi niya, Lord, buhay ko man ay aking itataya sa iyo. Hindi kita pagkakaila. Ngunit sabi ng ating Panginoon, hindi titilaok ang manok ng 3 beses hanggat di mo ko pinagkakaila. Not once, not twice, but 3 times. At yun ang hindi kayang paliwalaan ni Pedro, pero yun yung bagay na naganap at nangyari. At tumakbo si Pedro na kinukundima ang kanyang sarili. Dahilan alam niya, ginawa niya ito sa Panginoon. But brothers and sisters, aking binibigyan ng pansin ito. Ngayon, gaya na sinabi ko, sa ating panahon, ay hindi pa ganun kahigpit. But, what if, kung dumating ang ilang mga bagay, may the Lord help us. May the Lord God help us. Pero, ang tanging bagay na magiging factor sa araw na yun ay hindi ang kung anumang bagay,
kundi ang personal mong karanasan sa Kanya. Ang personal mong ugnayan sa ating Panginoon at ang pagkakilala mo sa Kanya ang siyang magiging daan upang ikaw ay tumayo para sa Kanya. Paano ang mga lalaki, mga lingkod ng Diyos sa unang panahon ay nagawa nila ay bigay ang kanilang buhay at di ibigin ang kanilang buhay, magawa lamang nila ito para sa Panginoon. Dahilan alam niya, nakita niya kung paano ang ating Panginoon ay hindi na ipako sa isang sulok, kundi siya ipinako sa kahihiyan sa isang bundok at nilalantad sa publiko, at ito ay para sa katubusan ng bawat isa sa atin. Dinipa ang kanyang mga kamay upang ipakita ang kanyang pagbabayad at ang kanyang bukas na kamay para tanggapin ang lahat ng mga makasalanan. Praise God. Tayo tumayo sa oras na ito, mga kapatid. Hallelujah. Sino man ang magpapahayag sa akin? Praise God. Madali tayong magsabi kapag tayo'y magkakasama, pero kapag ikaw ay nag-iisa. Kapag ikaw ay nag-iisa at kapag ikaw ay tatanungin. Minsan, ang isang simpleng panalangin para sa ating pagkain sa panahon na tayo kakain, minsan nahihiya tayong manalangin at magpasalamat sa Panginoon. So kung sa ganitong pagkain ay minsan ay nahihiya tayo, gaano pa kapag dumating ang isang pagtatanong kung kilala mo, kung kinikilala mo si Jesus sa ganitong kalalagayan. Praise God. Hallelujah. Awitin natin yung awit na inawit ng ating singer kanina. Why have you chosen me? Wonderful name of Jesus. Wonderful name of Jesus. Hallelujah. Ang ating Panginoon ay hindi nahiya. Siya ay inangkin, inako ang ating mga kasalanan. At siya ay hinubaran at ang kahiyan ay nahayag. At lahat ng kahiyan ay kinuha ng ating Panginoon upang ang bawat sa atin, ang ating kahiyan na hindi natin harapin sa araw na yun. Hallelujah. Ngayon, siya ay nagtatanong, sino man ang magpapahayag sa akin? Sa kabila ng likong sanlibutan ito, sa araw na yun, siya naman ay aking papahayag sa harapan ng Diyos, ng Ama, at sa harapan ng mga anghel, ay aking papahayag ang kanyang pangalan. Hallelujah. Tayo dumulog sa panalangin sa oras na ito. You know, brothers and sisters, bakit si Pedro ay pinahintulutan ng Diyos sa ganitong bagay? It is because walang espiritu sa buhay ni Apostol Pedro. It is because siya ay tumatangan lamang sa kanyang sariling lakas, sa kanyang fighting spirit, pero walang espiritu ng Diyos na nagpapalakas sa kanya. And then the very crucial moment ng kanyang harapin at tanungin siya, kilala mo ba ang taong ito? At kanyang sinabi, hindi ko siya nakikilala. At ang babae nagtanong sa kanya sa ikalawang beses, dininay niya, hindi ko kilala ang taong yan. Hanggang sa ikatlong beses, sabi niya, sumpa man, hindi ko kilala ang taong yan. And it is because ang Espiritu ng Diyos ay hindi pa nananahan sa kanya. Ngunit, ng Espiritu ng Panginoon ay naroon sa kanya, siya ang unang tumayo sa araw ng Pentecostes. At siyang nagsabi, men and brethren, at kayo na nananahan sa lugar ng Jerusalem na ito, pakatantuin nyo at pakatalastasin ang Jesus na ito na inyong pinako sa krus ay siyang prinsipe ng buhay. Hallelujah, hallelujah. Praise God, ang taong makakatayo sa araw na yun para tumayo sa ating Panginoon. Sabi ng 1 Corinthians, ang Espiritu na naroon sa tao ang siyang magko-confess at siya rin magdi-deny sa ating Panginoon.
Kung ang tao ay wala siya ng Espiritu ni Kristo, kanyang aalipustahin si Kristo. Ngunit kung siya ay merong Espiritu ni Kristo, siya ay tatayo at mangungusap ng ayon para kay Kristo. Hallelujah. Ang awit ay nagsasabi, Lord, help me be what you want me to be. Tulungan mo ko, Panginoon. Tulungan tayo ng Panginoon na kung ano ang nais niya sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Shall we praise sa oras na ito? Hallelujah. At sa oras na ito, na nais ng bawat isa atin ng sapat na biyaya at kalakasan mula sa Panginoon. Dumating man ang araw na yun, dumating man ang isang napakalakas na opposition, but still, kaya nating tumayo sa araw na yun para sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah, mang Diyos. Sa oras na ito, Panginoon, O Lord God, hallelujah. Marahil ang dahilan ng buong bansa na aming kinaroroonan ay tinatawag at kumikilalang Jesus, ikaw na Jesus na isinugo mula, hallelujah, dito sa sanlibutan ito. At Lord God, it's not very hard for us, Lord, at tumayo para sa iyong pangalan. Ngunit sa huling mga araw na ito, ay merong mga katotohanan na iyong ibibigay sa bawat isa sa amin patungkol sa iyong mga salita, Panginoon. At Lord God, hallelujah, ang bawat isa sa amin ay kinakailangang tumayo para sa iyong mga salita. Tumayo para sa iyong pangalan. At kilalanin ka, Panginoon. At kung ito man ay magiging cost, Lord, ang magiging halaga nito ay ang ilang mga bagay sa buhay ng bawat isa sa amin. O Lord, tulungan mo kami na kami tumayo para sa iyong banal na pangalan. At kilalanin ka na kung ikaw ay hindi na nahiya na tumayo at dumipa para sa amin, para sa kabayaran ng aming mga kasalanan. Sa araw na yun, ay aalalahanin namin na kung ikaw ay hindi nahiya, Panginoon, kami man ay tatayo para sa iyo. Hallelujah. At ang mga alagad na ito, sa panahon ng kanilang mga persecution, hallelujah, nang sila ay execute na kagaya ng Panginoon, ay kanilang sinabi, hindi ako karapat-dapat na matulad sa aking Panginoon, na ipako, hallelujah, ang si Apostol Pedro ay pinako siya in an upside down cross, hallelujah, para ipakita na siya hindi karapat-dapat na mamatay na kagaya ng kanyang tagapagligtas. Panginoon Diyos, hallelujah, alam namin ang biyaya mo ang siyang sumasagana sa mga alagad. Ang anointing, ang iyong pahid ng iyong Espiritu ang siyang gagawa sa bawat isa sa araw na iyon, Panginoon. At ang aming lubos na pagkakilala sa iyo, ang siyang aming magiging pinakakaranasan at patotoo, Panginoon, na hindi kami, hallelujah, na kami ay tatayo para sa iyong banal na pangalan. May your grace be sufficient enough, Lord God, and your spirit and the spirit of boldness, Lord, hallelujah, na kagaya ng leon sa araw na kinakailangan ang iyong mga anak ay tumayo para sa iyong pangalan. Hallelujah, we will be bold as a lion, Lord, sa araw na iyon, na kagaya ni Daniel, Panginoon, na hindi niya kayang ipagkaila ang kanyang Diyos na kanyang pinaglilingkuran, at ang maging kapalit man ito ay ang kanyang buhay. Hallelujah. At kanyang mamatamising mamatay para sa pananampalataya sa Panginoon. Ngunit Lord God, salamat. Ang hula mo, ang iyong mga salita para sa iyong iglesia sa uling araw nito, hallelujah, ay hindi kami nakatalaga para sa ganong kalaking persecution. Kami ay nakatalaga para sa araw ng iyong pag-agaw, Panginoon. Ngunit dumaan man kami sa ilang mga squeezing, Lord, kung iyong mararapatin. But Lord Jesus, help us to stand. And help us, Lord God, to walk by your side and stand by your side. O Lord God, at ikaw ay hindi pagkakila ng sino man, at ikaw ay kikilalanin. Si Jesus ay aking tagapagligtas. Si Jesus ay aking tagapagligtas. He is my Savior. Hallelujah. He is my Redeemer. He redeemed me. Praise God. He ransomed. His life become a ransom for me. O Lord Jesus, hallelujah, Panginoon, salamat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong biyaya sa huling mga araw nito, Panginoon. At habang kami ay mas ginugunitan namin ang araw nito, O Lord God, sa mas
mataas na kalalagayan, sa mataas na height ng aming mga spirit, Lord. Hindi lamang sa pagkuha ng dahon ng palaspas, kundi sa isang bagay na nanaiwan at nananatili sa aming puso. At ang aming pananampalataya at kagalakan ng aming kaligtasan na nananahan sa puso ng bawat isa. Lord Jesus, sa iyo may balik ang kapurihan, kalawalatian at karangalan at pagpapasalamat sa dakila, maluwalhati at mapagpapalang pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen and amen. Praise God. Purihin natin ang ating Panginoon sa oras ito. We praise you, Lord. We praise you, Lord. We give you honor. We give you glory. We give you praise, O God. Oh God, you are worthy to be praised. To God be all the glory. Oh Lord Jesus, hallelujah. You're not ashamed for us, Lord. Hindi ka nahiya na tawagin kaming kapatid. Hindi ka nahiya na tumayo para sa amin. At di rin kami mahihiya na tumayo para sa iyo. Para sa iyong pangalan at para sa iyong mga salita. Hallelujah sa uling maaraw nito. Oh, blessed be your name, O Lord God. Hallelujah, hallelujah. As we sing that chorus once again, that